bagong Jerusalem, may palatandaan ang matayong silangan, mga pulo ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya, doon wala nang gutom at wala nang ang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya, doon wala nang gutom at wala nang ang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang ang pagluluha. Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan, na buo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consummatum Est, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na Consummatum Est sapagkat natapos na ang gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon, at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili nang sa gayoy hindi na maibalik ang nangyari ni Adam, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noon unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katuwiran ng Diyos. Mapagpalang oras sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng mga nagsubaybay sa programang ito. Ngunit bago pa man ang lahat, ay kami po'y magbibigay pugay sa aming dakilang guro, ang nagtatag ng The Kingdom of God
sa bagong Jerusalem, ang aming mahal na Supremo sa kaharian ng Diyos. Mahal na Hari Philemon Undok Riam Bonanza. Ganon din sa ating mga mahal na reyna na nandito sa temple. At ganon din sa ating Pangulo, Presidente ng The Kingdom of God ngayon, si mahal na Prinsipe Rocky Riam Bonanza, at sa Presidente din ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation na si Haring Adolfo Riam Bonanza. At ganon din sa lahat ng mga kasamahan, mga board of directors sa The Kingdom of God na na-assign din sa bawat rehiyon ng Pilipinas. Sa Region 1, nandyan ang ating kapatid na si Hari Carmelito Iniquila. Sa Region 2, ito yung kumakatawan, Hari Edgar Ligutom. Kumusta dyan lahat sa Region 2? Dyan sa probinsya ng Quirino, si Hari Alex at saka si Reyna Ami Ancheta, at sa kanilang mga leaders na na-assign sa bawat bayan at mga mga barangay dyan sa probinsya ng Quirino. Kay Reyna Shirley, kay Reyna Mirle, at iba pang mga kasamahan. Yung mga prinsipe at prinsesa natin dyan sa probinsya ng Quirino na matyagang nag-aaral sa kaalaman ng ating dakilang guro sa kaharian ng Diyos at sa iba pang mga lihim ng Diyos. Diyan din sa probinsya ng Isabela, ang ating probinsya leader dyan, si Hari Simproso Baldo Anchita, at kasama si Reyna Victoria Anchita, at sa lahat ng kanilang mga municipal leaders down to barangay leaders sa probinsya ng Isabela. Diyan din sa probinsya ng Cagayan, no? Ang ating kapatid si Hari Gilbert Gaa at kanyang mga kasamahan. At sa Region 3 naman na na-assign dyan, ating isa sa mga regional directors, Hari Heraclio Lagulos, at sa kanyang mga provincial leaders sa buong Region 3. Sa Region 4, dyan si Hari Saturnino Sani Kilap-Kilap, at sa lahat ng kanyang mga provincial down to municipal at barangay leaders. Sa Region 5, si Hari Wilbert L. Vermog Sr. dyan sa Region 5 at sa kanyang mga leaders din dyan. Sa Region 6, si Hari Florentino Campilan. No, Hari, paki-greetings mo naman yung lahat ng mga provincial leaders mo sa Region 6. Binabati ko ang lahat ng mga coordinator at leaders dyan sa aking area sa Giwan, Eastern Samar, Western Samar, Northern Samar. Lalong-lalo na sa mga sa Katbalugan, sa Kalbayog, at sa iba pang mga lugar. Magandang hapon sa inyong lahat. At dyan po sa Catanduanes, ang ating isa sa provincial leaders ng Region 6, si Haring Antonio Ikaw na po. Nag-text po siya sa atin na palagi niyang nasubaybayan ang ating programa. Salamat, Hari, sa pagsubaybay sa ating programa. Kumusta lahat dyan sa ating mga kasamahan sa
probinsya ng Catanduanes. At sa Region 7, si Hari Giovanni Teologos Yaris at sa lahat ng kanyang mga provincial leaders, mga municipal leaders, down to barangay leaders sa Region 7. Sa Region 8, si Haring Juanito Macalisang, no? Ang ating angkurman sa DYSS Super Radio Cebu, no? Bawat linggo, mayroon tayong programa sa DYSS Super Radio Cebu, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. At live din po yan, no? Lahat ng mga provincial leaders sa Region 8, municipal leaders down to barangay, no? Kumusta sa inyo? At sa Region 9 naman, si Hari Felix Q Proseso, no? Dito sa Region 9, itong Dapitan City ay kumakatawan dito sa Region 9. At sa Region 10, si Haring Richard Proseso. Sa Region 11, si Haring Jerome Jesus Piligutom. At sa Region 12, si Haring Venancio Kilap-Kilap. Sa lahat ng mga provincial leaders natin dyan. At sa National Capital Region, si Reyna Violeta Proseso. Lahat ng mga leaders ng NCR, kumusta? At ganun din sa Caraga, no? Diyan si Haring Siriaco Boboy Bulay-Bulay, no? Kumusta diyan, Hari? At pagpalang oras sa inyong lahat diyan. At sa Region 13, no? Si Haring John Mando. Ganon din sa ating mga kapatid, ang ating mga balik Islam, no? Na kagapay din natin sa gawain ng The Kingdom of God. Kumusta sa lahat ng mga balik Islam, ang ating mga tunay na kapatid, no? Sa lahi ni Ismael. At ganon din sa ating mga leaders na kumakatawan sa 12 tribes of Jacob o Israel na naitatag din dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng ating dakilang guro, mahal na Hari Philemon Ondok Riambonanza. Yung 12 gates of the Kingdom of God in the New Jerusalem. Sa lahat ng mga members ng bawat gate, salamat din sa inyong pagsubaybay. At sa lahat-lahat ng mga nagsubaybay sa programang ito, sa The Kingdom of God, sa pinamagatang Consumatum Est. Mapagpalang hapon, mapagpalang oras sa ating lahat. Mga kapatid, kung basahin po natin ang kasulatan na mayroong malaking tinig sa langit na nagpapahayag na dumating ang kaligtasan. Na mayroong kasama, ano ba ang palatandaan sa pagdating ng kaligtasan? Sapagkat lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa relihiyong Christian, even sa relihiyon ng Islam, ay naghahanap ng kaligtasan. Yun naman talaga ang pinakasentro ng ating pananampalataya, ang tunay na kaligtasan. So dito sa banal na kasulatan, mga kapatid, ano ang palatandaan? Ano ang kasama sa pagdating ng kaligtasan?
So, pakibasa mo na rin sino dyan sa Apokalipsis. Ano ang sinabi? Ito ay mabasa po sa Apokalipsis 12, talatang 10 na nagsasabi, "At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid, na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi." So, yan po ang pahayag sa talatang 10. Ulitin ko lang na, "At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit." Ano ito? Hihintayin ba natin na lalabas tayo ng bahay tapos pakikinggan natin kung anong maririnig natin sa labas? Ito ay yung programa sa pamamagitan ng radio program, yung malakas na tinig sa langit. Dito po yan sa Pilipinas, sapagkat ito yung pangatlong langit. Anong sinabi? Na nagsabi, ngayoy dumating ang kaligtasan. So ano ang kasama ng kaligtasan? At ang kapangyarihan. No? Kapangyarihan. Pakihanda ari sino yung 1 Corinto 4:20. No? Maliban sa kaligtasan, kapangyarihan, ano pa? At ang kaharian ng ating Diyos. Ibig sabihin, kaharian ng Diyos. At ang kapamahalaan ng kaniyang Kristo. So, nandyan ang kaharian ng Diyos, nandyan din ang namamahala sa kaharian ng Diyos. Kapamahalaan ng kanyang Kristo, ibig sabihin, yung pamamahala ng sugo ng Diyos. Saan? Sa kaharian ng Diyos. Sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong, yung accuser, tagapagsumbong, sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Sino yan? Yung mga ngaral. Araw at gabi, nangaral sila sa salita ng Diyos. Pero tinuring sila na accuser. Sapagkat ang tungkol sa kaligtasan, ang aral tungkol sa kaharian ng Diyos, taliwas man sa katotohanan. Kaya inihagis. Yung mga ganyang gawain ay hindi talaga yan magtatagumpay, sapagkat ang katotohanan lamang ang mananatili dito sa daigdig. Ito po'y realidad na maraming mga mangangaral ngayon, totoo yan. Ano ang naging sentro at batayan? Kaligtasan, napakaganda. Doon lang sila, kaligtasan. Ngayon, hindi man sinabi pati ang kaharian ng Diyos. Hindi man pinangaral ang kaharian ng Diyos. Hindi man ang kanilang ibanghilyo, kasi halos lahat ay ibanghilyo. Pero anong klaseng ibanghilyo ang dapat iaral sa buong daigdig? Sa sulat sa
San Mateo, pagbasahin ko lang natin mga kapatid, yung ano ang dapat ipangaral sa buong mundo. Ito ang sabi sa 24 talatang 14. At ipangaral ang ebanghilyong ito. Okay? Anong klaseng ebanghelyo? Ng kaharian. Kaninong kaharian yan? Kaharian ng Diyos yan. Ebanghelyo ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Ano yung wakas? Yung 7 millennium. Yung ikapitong milenyo, yun ang wakas. End of the second week of God. Ngayon, nandito na tayo sa pang-pitong milenyo o pang-pitong araw ng Diyos. Ito yung tinukoy sa banal na kasulatan na last day of God sa pangalawang sanlinggo. We are now at the last day of God na mayroong napaloob na 1,000 taon. So yan ang last day. Sa 1,000 years, sa ikapitong milenyo, anong taon na ang nakuha o ganap? 21 years. Kasi itong year 2021, yung 21 years po, yan ay nakapasok na, pasok na sa ikapitong milenyo. Ngayon, sinabi dito na ipangaral ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasi wala na bang ibang kaharian na binanggit dito na dapat iaral? Kaharian ng Diyos bilang patutuo sa lahat ng mga bansa. Okay. Bakit patutuhanan sa lahat ng mga bansa ang kaharian ng Diyos? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay ibinigay sa isang bansa para makilala ang bansang ito sa buong daigdig na nandyan na nga ang kaharian ng Diyos. Isabi sa binasa natin kanina nga, ngayon dumating ang kaligtasan at kapangyarihan. Now speaking of kapangyarihan, ano yan? Ito ay mabasa po sa mga taga-Korinto. Korinto 4, talatang 20. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi kapangyarihan. O yan, malinaw mga kapatid, na kapangyarihan ang kaharian ng Diyos. So ngayon, nandyan na ba yung kapangyarihan? Nandyan na kasi nandito na nga yung kaharian ng Diyos. Noong nakaraang araw ay pinapatunayan natin na ang pinaikling panahon ng Diyos ay taon 1982. Kasi kung hindi pinaikli ang panahon, ay walang maliligtas. Ganap na po yan. Kaya, para sa kaligtasan ng mga anak ng Diyos, pinaikli ang panahon. Ano yon? 1982. Kaya, gumagalaw na po sa ating panahon ngayon kung kaligtasan man ang ating hinahanap. Lalo na ngayon, pandemya. Maraming namamatay.
na buhay po ang tao na ililigtas ng Diyos. Ang kaligtasan, mga kapatid, hindi lang yan kaligtasan sa ating espiritu. Kaligtasan din sa ating katawan. Espiritual at material na kaligtasan, at ang tunay na istorya ng kaligtasan ay buhay talaga ang tao. Tao na ililigtas. Kung titingnan natin nung unang panahon, paano ba naligtas ang pamilya ni Noe? Di ba buhay sila na pumasok sa ark? 8 lamang ang naligtas. Paano ba iniligtas ng Diyos ang mga taga-Jerusalem na naging bihag doon sa Babylonia? Buhay po sila na nakabalik sa Jerusalem. Ang Diyos nagpadala ng kaniyang sugo na si Hari Ciro, na siyang tagapagligtas ng mga Hudyo noon na naging bihag sa Babylonia sa pamamagitan ng kaniyang decree na sinulat niya na itayo muli ang Jerusalem at pabalikin sa Jerusalem ang mga bihag na mga Hudyo. Natupad yun. Ganon, magligtas ang Diyos. In same manner also, yung pagdating ng tagapagligtas ay nabasa natin na kasama ang kaharian ng Diyos, kasi hindi magkahiwalay ang kapamahalaan ng kaniyang Kristo o sugo ng Diyos sa kaharian ng ating Diyos o kaharian ng Diyos. Maraming beses itong nabasa ng mga mangangaral. Ngunit, hanggang doon lang. Kasi, hindi man sila nangangaral ng kaharian ng Diyos na nasa isang bansa na binigyan ni Kristo ng kaharian. Kaya, paulit-ulit na rin ang reminders ng Diyos, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ganon kaimportante ang paghanap sa kaharian ng Diyos. Kung naghahanap po tayo ng kaligtasan, yun ang katumbas. Hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos. Paano natin ito makita? Makita natin ang kaharian ng Diyos pag nalalaman po natin ang hiwaga nito. So saan na ngayon? Anong hiwaga ng kaharian ng Diyos? Ay nandito na sa Pilipinas. Pinapangaral na ng the Kingdom of God at sa mga affiliated churches, yung mga affiliated tribes of Jacob, nangangaral din ng kaharian ng Diyos bilang patunay na ang bansang Pilipinas ay siyang bagong Israel, sapagkat dito ang bagong Jerusalem. At ang new chosen people of God ay tayong mga Pilipino.
Kaya mapalad tayo. Nandito na ang kaharian ng Diyos. Kasi noon, habang bihag pa si Daniel sa Babylonia, from 606 BC hanggang 538 BC, at from 538 BC sa panahon na sa paghari ng Persia hanggang sa 331 BC, yan po ang sukat ng panahon na pinahula ng Diyos ang tungkol sa kanyang kaharian. Lalong-lalo na ang nakasulat sa Daniel 7, talatang 27, na talagang pinapahayag niya kung ano ang kanyang kaharian. Pakibasa, Haring Florentino. Ito po ay mabasa natin sa Daniel 7, talatang 27 na nagsasabi, "At ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit, mabibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian, at ang lahat ng kapangyarihan ay maglilingkod at tatalima sa kanya." Natingnan na at ang kaharian at ang kapangyarihan, na imagine mga kapatid, hindi magkahiwalayan. Kanina sa 1 Korinto 4:20 na ang kaharian ay hindi sa salita kundi sa kapangyarihan. Dito naman sa pahayag ni Propeta Daniel, sabi niya, at ang kaharian at ang kapangyarihan ay hindi magkahiwalay, ang kaharian at kapangyarihan. Ano pa? At ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit, mabibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Anong bayan ito? Ito po ang bayang Pilipinas. Banal po ang bayang Pilipinas, sapagkat dito sa atin lumitaw ang banal na syudad. Yan ang palatandaan. Kung maghahanap tayo ng isang bayan o bansa na banal, ang pinakasintro dyan ay yung banal na syudad dito sa Pilipinas, na ideklara ang banal na syudad noong January, Enero 24, taon 1973, sa pamamagitan ng presidential decree ng ating former President Ferdinand E. Marcos, na ang siyudad sa Dapitan ay siyang banal na siyudad ng buong Pilipinas. Hindi po nabago yung decree na yan. Lahat ng mga bansa i-recognize ang deklarasyon ng isang Pangulo. Tanyag sa buong Pilipinas, maging sa ibang mga bansa, na ang Dapitan ay banal na syudad bilang isa sa mga palatandaan sa bayang banal. Sacred o holy nation itong bansang Pilipinas. Anong sabi? Ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian, at ang lahat na kapangyarihan ay maglilingkod
at tatalima sa Kanya. Tayo'y maglilingkod sa Diyos. Lahat ng mga bansa, all nations will serve dito sa Pilipinas. Sapagkat ito po yung haring bansa sa buong daigdig. Darating ang panahon sa material aspect, makilala din ang bansang Pilipinas na haring bansa sa buong daigdig. Ang maging leaders sa gobyerno ng Pilipinas, especially ang magiging presidente pagdating ng panahon, ay maging tanyag sa buong mundo. Naumpisahan na yan ngayon eh. Tingnan nyo ang performance ng ating Pangulo. Paano niya nilinis ang Pilipinas. Gusto niya na ang bansa natin na drug-free na, wala ng mga drugas, sapagkat yan po ang naging dungis sa ating bansa. Nawala ang dangal ng ating bansa dahil sa drugs. Kaya nilinis. Kasi yan ang plano ng Diyos na ang kanyang bayan ay lilinisan. Naging tanyag nga. Nakilala si Presidente Duterte. Pero hindi po yan ang katapusan. Ngunit yan lang po ang umpisa na kung sino man ang maging presidente ng Pilipinas under the guidance of the Spirit of God ay maging tanyag din sa buong mundo. Na lahat ng kapangyarihan, yung lahat ng gobyerno sa iba't ibang bansa, maglilingkod at tatalima sa Kanya. Lalong-lalo na po, kung darating na ang panahon na matuyo o maubos na ang oil deposit, sapagkat yan ay fossil fuel, limited lang, magkakaroon kaagad ng fuel crisis sa buong mundo, magmi-meeting ang lahat ng mga presidente sa buong mundo kung paano lutasin ang fuel crisis. Ang kasagutan ay nandito sa Pilipinas. Yung everlasting deposit of deuterium. Maging kaisa-isang bansa ito na supplier sa buong mundo. So ano ang impact sa economic power? Hahawakan ang kapangyarihan sa pang-ekonomiya ng bansang Pilipinas. Tayo na magkokontrol sa ekonomiya sa buong daigdig. Kasi yan ang plano ng Diyos. Isa sa mga instrumento ng Diyos ay itong deuterium. So, yung economic power of the world, pati na yung political power sa material, ay maging tanyag ang bansang Pilipinas. Kung hindi sila makikinig sa boses ng ating Pangulo, paano sila matulungan? Hirap na nga. Karoon ng global financial collapse. Unti-unti na pong nagko-collapse ang mga bansa. Except Philippines. Na ang Pilipinas ay magiging redeemer nation of all nations throughout the world.
Kasi yan ang nakasintro sa programa na masave din ang ekonomiya, maligtas din, mailigtas ang mga bansa sa pagka-collapse. So, ibig sabihin, ang programa ng Saving the World from Fuel Crisis, ang magdadala po niyan, how to save, ay ang bansang Pilipinas. So, ganun po kaganda ang programa ng Diyos. Bakit Pilipinas? Sapagkat dito sa atin ang kaharian ng Diyos. Ngayon, sa bansang Pilipinas na tinuring ng Diyos na banal, kailangan maging banal din ang mga Pilipino. Magbalik loob tayo sa Diyos kung ano may yung mga palatuntunan, mga utos, kautusan, at mga batas ng Diyos ay kailangan po nating sundin para tayo ay magiging banal, para tanyag na rin sa kalagayan ng buong mundo ang katuparan sa hula ni Daniel 7:22. Anong sabi? Ito po ay mababasa natin sa Daniel 7, talatang 22 na nagsasabi, hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating at ang kahatulan ay ibibigay sa mga banal ang ng kaataas-taasan at ang panahoy dumating na inari ng mga banal ang kaharian. Yan, malinaw po. Ulitin ko lang na ang pahayag na yan, na hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating. Ano yung matanda sa mga araw na dumating? Ito na yung mga panahon natin ngayon. Kasi we are in the last day of God, yung pang-7 milenyo, yan ang matanda na sa mga araw. Last day na yan eh. No? Yung 7,000 years. Nandito na tayo sa 7 milenyo na ang kahatulan ay ibinigay sa mga banal ng kataas-taasan at ang panahoy dumating na inari ng mga banal ang kaharian. Kaya ang palatandaan sa banal na bayan, na banal na bansa, ang banal na syudad. Ibig sabihin, lilitaw ang mga anak ng Jerusalem na sila ang mag-ari, possess the kingdom, own and possess the kingdom. So, sino ang binanggit dyan? Unang-una, priority ng Diyos, ang mga Pilipino. Tayo ang mga anak ng bagong Jerusalem. Tayo ang mga anak ng kaharian ng Diyos. Sapagkat dito sa Pilipinas, ang kaharian ng Diyos na naitatag ni mahal naring Philemon Ondok Riambonanza. Ang pagtatagba ng kaharian ng Diyos sa isang bansa ay nakahula. Nakahula na po. Matagal ng panahon, kahit si Propeta Jeremias,
Hinula na po ito ni Propeta Jeremias ang tungkol sa pagtatag ng kaharian sa Jeremias 18. 18 talata 9. No? 18. 18 re. No? Sa Jeremias 18 talata 9. No, anong sabi? Ito po ang mabasa natin sa Jeremias 8, talatang 9, 18, talatang 9, na nagsasabi, at sa anumang sandali ay magsasalita ako ng tungkol sa isang bansa at tungkol sa isang kaharian upang itayo at upang itatag. Na malinaw? Anong sabi? Silang nagsabi nito? Ang Diyos. Sinabi ng Diyos, at sa anumang sandali ay magsasalita ako ng tungkol sa isang bansa. Anong meron sa isang bansa? At tungkol sa isang kaharian. Anong plano sa isang bansa? Anong plano tungkol sa isang kaharian? Upang itayo at upang itatag. Mga kapatid, ganap na po ito. Naitatag na ni mahal na hari Philemon Ondok Riambunanza ang kaharian ng Diyos. Saan? Dito sa bansang Pilipinas. Kaya sa parte ng propesiya na ito, ganap na, naitatag na, naitayo na ang the kingdom of God. Kasi yan po ang programa ng Diyos, na siya'y magsasalita tungkol sa isang bansa. Alamin po natin na ang Espiritu ng Ama noon ay doon nakaluklok sa katawan ni Jesus, kaya siya ay Kristo. Sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. I and the Father are one. Ibig sabihin, Diyos din siya. Totoo ba na siya'y magsasalita sa isang bansa at tungkol sa isang kaharian? Balikan po natin ulit bilang review sa Mateo 21, 42, 43. Kasi ito, bago pa isinilang si Panginoong Hesukristo, matagal na po itong nakahula, no? Sa Jeremias, sinabi niya, uulitin ko lang mga kapatid bago basahin, para i-connect natin ito doon sa salita mismo ni Kristo. Ayon sa propesiya din ni Jeremias, ulitin ko po para maging malinaw, sa Jeremias, at sa anumang sandali ay magsasalita ako ng tungkol sa isang bansa at tungkol sa isang kaharian upang itayo at upang itatag. Ngayon, totoo po na naitatag noon ang kaharian ng Diyos sa bansang Israel. Sa panahon ni Haring Saul, pinakilala ito sa panahon ni Haring David hanggang sa panahon ni Haring Solomon. Ngunit, bago umalis si Kristo doon sa bansang Israel, anong sabi niya doon sa mga tao na hindi tumanggap sa kanya bilang hari sa bansang Israel? Tungkol sa isang bansa at kaharian. Ganon din ba ang sinabi ni Kristo? Isang bansa at kaharian? Pagkibasa rin. Ito po ay ating mababasa sa Mateo 22, talatang 21, talatang 42, 43 na nagsasabi. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanmang bagay hindi ninyo nabasa sa kasulatan na ang batong tinakwila na nagtatayo ng gusali ay siya ring ginawang pangulo sa panulo. Ito ay mula sa Panginoon
at ito'y kagila-gilala sa harap ng ating mga mata. Kaya nga, sasabihin ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ayan. No? Nabanggit din ang isang bansa. Anong binanggit tungkol sa isang bansa? Isang bansa na nagkakabunga. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung isang bansa na nagkakabunga ay magiging Christian country. Yung bunga niya ay pananampalatayang makakristo. Kaya sa kasaysayan, ang Pilipinas ay tanyag. The Philippines is the only Christian country in the Far East. Yun ang isang bansa na nagkakabunga. Yun ang binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos. Matagal na rin yung kasabihan na yan. Propesiya na kinuha ni Kristo mula sa bansang Israel. Yung mga kaharap niya, yung mga taga-Jerusalem, na hindi tumanggap niya bilang hari doon. Kinuha niya, ay hindi naman physical na inaswat niya eh. Anong kinuha niya? Yung kapangyarihan. Yung diwa ng kaharian ng Diyos na kapangyarihan. Yung blessings ng kaharian. Kinuha doon sa Jerusalem mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Bansang Pilipinas po ang pinapatunayan ng ating dakilang guro na si mahal na Haring Philemon Undok Riambonanza. Kaya pinapangaral niya ang tungkol sa kaharian ng Diyos na dito sa bansang Pilipinas. Mula noong July 27, 1975 at hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin tayong nagpapahayag ng tungkol sa isang bansa, ng tungkol sa isang kaharian ng Diyos. Kasi ito ang katuparan na naitatag na ang kaharian ng Diyos. Kaya meron warning noon na sana huwag itong maulit dito sa Pilipinas. Na pinapangaral ni Kristo, ganun din sa kanyang mga alagad, yung 12 mga apostoles noon, pinapangaral, inaaral ang kaharian ng Diyos. Pinalaganap nila ang aral tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit, may mga bayan na hindi tumanggap. No? Anong sabi ni Kristo? Pagbasahin po natin yung Lucas 10, talata 10 hanggang 12. Warning po yan. Hindi man natuloy yung pagpangaral, hindi na tuloy ng mahabang panahon sapagkat pinatay man ang mga apostoles noon. Majority sa kanila, pinatay man. Pero ito yung warning ni Kristo sa mga tao na hindi tumanggap sa aral ng kaharian ng Diyos. Anong sabi diyan, Hari? Sa Lucas 10, talata 10 hanggang 12. Pakibasa muna. Ito po ang mababasa natin sa Lucas 10,
hanggang 12? Hanggang 12, talatang 10 hanggang 12. Datapwat sa alin mang bayan na inyong pasukin at hindi kayo tanggapin, magsilabas kayo sa kanilang mga lansangan at inyong sabihin, pati ng alabok ng inyong bayan na kumakapit sa aming paa at ipinapagpag namin laban sa inyo. Gayon may inyong talastasin ito na lumapit na ang kaharian ng Diyos. Sinabi ko sa inyo sa araw na yaon ay higit na magpapaumanhin ang Sodoma kaysa bayan yaon. Ibig sabihin, may kaparusahan sa isang lugar o mga tao na hindi tumanggap sa aral ng kaharian ng Diyos. Ulitin po natin. No? Sabi dito, datapwat sa alinmang bayan na inyong pasukin at hindi kayo tanggapin, magsilabas kayo sa kanilang mga lansangan at inyong sabihin, pati ng alabok ng inyong bayan na kumakapit sa aming paa ay ipinagpapag namin laban sa inyo. Gayon may inyong talastasin ito na lumapit na ang kaharian ng Diyos. Paano ba lalapit sa inyo ang kaharian ng Diyos, mga kapatid? Yung aral, pag napakinggan ninyo ang kaharian ng Diyos, ay lumapit na sa inyo. Ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Anong sabi ni Kristo? Sinasabi ko sa inyo, sa araw na yaon ay higit na manhinan ang Sodoma kaysa bayang yaon. Ano bang nangyari sa Sodoma? Di ba pinarusahan ng Diyos yun? Mas mabuti pa, no? Mabuti-buti ng konti ang kalagayan ng Sodoma kaysa bayan na hindi tumanggap sa mga mangangaral ng kaharian ng Diyos. Kaya yan po na kaparusahan ng Diyos sa bayan o lugar na ayaw tumanggap, ayaw maniwala sa kaharian ng Diyos. Ganon din po naman sa mga Pilipino, i-focus lang po din natin dito sa bansang Pilipinas, sa harapan ng Diyos, batay sa mga hula, na ang mga Pilipino ay siyang nakatago na mga anak ng kaharian. Ngunit uulitin po natin ang pagpapahayag, yung warning pa rin ni Kristo sa Mateo 8:11 hanggang 12. No, para magising po tayo na nasa atin ang kaharian. Bakit kasama tayo sa pandemya, maraming namamatay? Isa na ito, maraming lumuluha. Hindi ba dapat ay ligtas na tayo sapagkat nandito na sa bansang Pilipinas ang kaharian ng Diyos? Diba tayo mga Pilipino, mga anak na ng kaharian? Pero anong sinabi ni Kristo noon na siyang magaganap dito sa bansang Pilipinas? Anong sinabi? Ito po ang mababasa natin sa 8, talatang 11 hanggang 12 na nagsasabi. At sinabi ko sa inyo na marami ang magsisipanggaling sa silanganan at sa kanluran, at magsisiupong kasama ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Datapwat
ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman. Sa labas, diyan na nga ang pagtatangis at pangangalit ng mga ngipin. Warning po yan ni Kristo noon. Pero pwede po nating maiwasan yan. Pero ang kaganapan sa sinabi ni Kristo ay talagang mangyayari. Kasi sinabi niya, no? Anong sinabi niya? At sinabi ko sa inyo na marami ang magsisipanggaling sa silanganan at sa kalunuran at magsisiupong kasama ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Saan yan? Sa bansang Pilipinas. Datapwat ang mga anak ng kaharian, sino yan? Ang mga Pilipino. Ay pawang itatapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Bakit? Wala naman sigurong itapon kung walang dahilan. Hindi lang sinabi dito kung ano ang dahilan, ngunit may dahilan kung bakit itapon. Kung noon, ang Kristo ay hindi tinanggap bilang hari sa kaharian ng Diyos na ang sentro ay sa banal na syudad na siyang lumang Jerusalem noon. Pinako pa sa krus yung mga anak mismo ng ng kaharian noon na taga Jerusalem, yun ang nag-reject ni Christ. So humingi mismo ang Kristo na, Panginoon, patawarin mo sila. Ngunit sa salitang ito, mga kapatid, hindi man ito magaganap sa bansang Israel kasi wala na doon ang kaharian ng Diyos. Dito po yan magaganap sa Pilipinas na yung mga taga-ibang bansa, pag naintindihan nila na ang kaharian ng Diyos dito sa bansang Pilipinas, ito yung chosen nation na katuparan sa mga hula, sa mga propeta noon na pagtatag sa isang kaharian, sa isang bansa at naganap dito sa bansang Pilipinas at iyan ay ganap na, pupunta sila rito para makasama ang hari sa mga hari, yung sugo ng Diyos dito sa Pilipinas lalabas. Pero yung mga Pilipino na hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos, ayun ang pawang itatapon. Yun ang kaparusahan ng Diyos. Kung noon nga, sinabi ni Kristo na pag mayroong isang bayan o anumang lugar sa bansang Israel na pinadalhan niya ng mga ngaral, yung kanyang mga alagad, ng mga apostoles, nangaral sa kaharian ng Diyos. Lumapit na doon sa kanila ang kaharian ng Diyos, yung aral ng kaharian ng Diyos. Pero pag hindi sila tatanggapin, conditional po yun. Pag hindi sila tatanggapin, ay okay, alis kayo doon. Kasi ang kasunod, parusa na higit pa sa nangyari sa Sodoma. Dito naman sa bansang Pilipinas, tuloy ang pagpapahayag, tuloy ang pagpangaral sa kaharian ng Diyos. Maraming nakarinig sa pamamagitan ng radio program at sa social media, matigas ang puso, hindi nila katanggap-tanggap
ang aral ng kaharian ng Diyos, anong sabi ni Kristo? Mga anak, na sana kayo ng kaharian ng Diyos ay pawang itatapon sa labas. Kamatayan po yon. Pawang itatapon sa labas. Na kailangan ay mag-isip tayo ng mabuti. Na tayo'y magpapasalamat ng maraming pasasalamat. Magpasalamat tayo sa Diyos na lumikha. Magpasalamat tayo kay Kristo na ang bansang Pilipinas na siyang tinirahan natin, ito pala ay nakasintro sa kanyang plano. Kaya nga binigyan tayo ng mga biyaya na sa darating na panahon ay unti-unting makukuha ang biyaya ng Diyos, yung Deuterium. Kaya mga kapatid, ang panawagan po namin sa lahat ng mga Pilipino, regardless kung anuman ang ating mga sikta, ay tanggapin po natin ang pahayag ni Kristo na ibinigay sa isang bansa. Totoo naman na hindi pinangalanan. Yung iba kasi medyo pilosopo. Hanggat wala akong nabasa sa banal na kasulatan na Pilipinas na siyang bansa ang binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos, hindi ko yan tatanggapin. O baga noon, nung sinabi ni Kristo yan, mga kapatid, isipin mo rin na itong banal na kasulatan, sa panahon na sinabi yan ni Kristo, 29 AD pa yon. Wala pang pangalan ang Pilipinas. Bansa pa lang na nakatago. Na ang tadhana ay siyang mabigyan ng kaharian ng Diyos. Kung hindi nyo man tatanggapin ang patunay ng aming dakilang guro, mahal na ring Philemon Undok Riambunansa, at ganun din sa aming pagpapatunay na ang katuparan ng mga hula ay dito sa bansang Pilipinas tungkol sa pagtatag ng kaharian ng Diyos. Kung hindi niyo yan katanggap-tanggap, ano namang bansa? Basahin niyo yung Mateo 21:42-43. Ano namang bansa ang nais niyong mabigyan? Kung gusto niyo bansang Amerika, o di ipangaral niyo na ang bansang Amerika, mga kapatid, ay ito yung bansa na binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos. Kung ikaw ay Pilipino, di magpunta ka doon, maging American citizenship ka. Apply ka ng American citizenship. Ang tanong, doon ba ipaluwalhati ang Diyos? Sa propesiya, luwalhatiin ninyo ang Diyos sa Israel, sa silanganan, mga pulo ng dagat. Silanganan ba yung Amerika? Hindi. Walang iba. Meron bang banal na syudad doon sa Amerika? Wala. Meron bang lupang pangako ang Amerika? Wala. Dito lang sa Pilipinas. Kaya hanggang sa muli, mga kapatid, kami po'y magbabalik sa ganitong oras, alas 3 hanggang alas 4, minsan mahigitan pa ng alas 4. Sa ngalan ng aming dakilang guro, ang aming mahal na Supremo na siyang nagtatag ng kaharian ng Diyos para sa buong mundo na mag-umpisa dito sa Pilipinas, mahal na Hari Philemon Undok Riambunansa, at sa ngalan din ng ating mahal na presidente sa The Kingdom of God, mahal na Prinsipe Rocky Riambunansa, at sa ngalan din ng aking mga kasamahan sa buong puwersa ng The Kingdom of God,
Ito po yung lingkod, si Hari Edgar Ligoto. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at ibigay ko rin kay Haring Florentino Campilan. Ito po ang iyong lingkod sa Kaharian ng Diyos, Florentino Campilan, Eastern Samar. Mabuhay po, the Kingdom of God. No? Maraming salamat sa ating mga viewers na nagsubaybay ngayon. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat at mabuhay.